Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Binibining Marshall mula sa BSED Filipino 3A. Kasama ko sina Binibining Chersaline Cordova at Binibining Sara Jean Mira Fuentes. Ang tatalakayin namin sa video ito ay ang pagsulat ng comics. Ano nga ba ang comics? Ang comics ay isang anyo ng sining na nagsasama ng mga larawan at teksto upang magkwento. Ito ay isang paraan ng pag-uusap na nagbibigay daan sa mga mambabasa na maunawaan at ma-enjoy ang mga kwento sa pamamagitan ng isang pinagsama-samang visual at verbal na karanasan. Ang pagsulat ng comics ay isang masining na paraan na pagkukwento na nagsasama ng mga salita at larawan upang lumikha ng isang nakakaengganyong karanasan para sa mga mambabasa. Ito ay isang anyo ng sining na mayaman sa kasaysayan at patuloy na umuunlad, na nagbibigay ng isang malawak na saklaw para sa pagpapahayag ng iba't ibang mga ideya, emosyon at mga karanasan. Ang pangunahing bahagi ng comics. Ang isang comics ay binubuo ng ilang pangunahing bahagi na nagtutulungan upang maihatid ang kwento. Isa na rito ay ang panel. Ang mga panel ay mga kahon o frame na naglalaman ng mga larawan at teksto sa isang comics. Isipin mo na parang mga eksena sa isang pelikula. Bawat panel ay nagpapakita ng isang sandali sa kwento. Ang pag-aayos ng mga panel ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa daloy ng kwento at ang ritmo ng pagbabasa. Halimbawa, kung ang mga panel ay malalaki at malawak, maaaring magbigay ito ng pakiramdam ng kalmado at kapayapaan. Ngunit ang mga panel ay maliliit at magkakasunod, maaaring magbigay ito ng pakiramdam ng pagmamadali at tensyon. Speech balloon. Ang mga speech balloons ay ginagamit upang ipakita ang mga dialogo ng mga tauhan sa isang comics. Ang hugis at laki ng mga balloon ay maaaring magpahiwatig ng tono o emosyon nagsasalita. Halimbawa, ang isang malaking speech balloon na may maliliit na titik ay maaaring magpahiwatig ng isang taong nagsasalita ng malumanay, habang ang isang maliit na speech balloon na may malaking titik ay maaaring magpahiwatig ng isang taong nagsasalita ng galit. Thought balloon. Ang mga thought balloon ay ginagamit upang ipakita ang mga iniisip ng mga tauhan. Kadalasan ang mga thought balloons ay may hugis na ulap o bilog. Ito ay tumutulong sa mga mambabasa na maunawaan ang mga panloob na sa loobin ng mga tauhan. Sound effects. Ang mga sound effects ay ginagamit upang magdagdag ng tunog at aksyon sa isang comics. Ang mga ito ay maaaring nakasulat sa iba't ibang font at laki upang maihatid ang intensity ng tunog. Halimbawa, ang isang malakas na boom ay maaaring magamit upang maipakita ang isang pagsabog, habang ang isang malambot na shh ay maaaring magamit upang maipakita ang katahimikan. At ang panghuli naman ay ang caption. Ang mga caption ay mga teksto na nagbibigay ng karagdagang impormasyon, konteksto o paglalarawan sa isang comics. Ito ay maaaring magamit upang magbigay ng mga impormasyon tungkol sa settings, oras o mga saloobin ng mga tauhan. Sa kabuuan, ang pagsulat ng comics ay isang masining na paraan ng pagkukwento na nagbibigay ng isang malawak na saklaw para sa pagpapahayag ng iba't ibang mga ideya, emosyon at karanasan. Narito ang mga hakbang sa pagsulat ng comics. Ang pagsulat ng comics ay isang proseso na may ilang mahahalagang hakbang. Una ay ang pagbuo ng ideya. Ang unang hakbang ay ang pagbuo ng isang ideya para sa iyong comics. Maaari itong maging isang orihinal na kwento, isang adaptasyon ng isang umiiral na kwento, o isang dokumentaryo ng isang tunay na pangyayari. Pangalawa ay ang pag-unlad ng plot. Kapag mayroon ka ng isang ideya, kailangan mong bumuo ng isang plot o balangkas para sa iyong comics.
Ito ay dapat magsama ng isang simula, gitna at wakas, pati na rin ang mga pangunahing tauhan at ang kanilang mga paglalakbay. Pangatlo ay ang paglikha ng mga tauhan. Ang mga tauhan ay ang mga puso ng isang comics. Kailangan mong magkaroon ng malalim na pag-unawa sa bawat tauhan, kabilang ang kanilang mga personalidad, motibasyon at relasyon sa isa't isa. Pangapat ay ang pagsulat ng dialogo. Ang dialogo ay isang mahalagang bahagi ng isang comics dahil ito ang nagbibigay buhay sa mga tauhan at pagtutulak sa kwento. Ang dialogo ay dapat maging natural at kapani-paniwala. Panglima ay ang pag-aayos ng panel. Ito ay isang mahalagang aspeto ng pagsulat ng comics. Ang pag-aayos ng mga panel ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa daloy ng kwento at ang ritmo ng pagbabasa. Pang-anim ay ang pagguhit ng comics. Ang huling hakbang ay isang pagguhit ng comics. Ang sining ng isang mahalagang bahagi ng isang comics dahil ito ang nagbibigay buhay sa kwento. Magandang umaga! Bago ako dadako, ako nga pala si Binibining Sargent P. Fuentes, nagmula sa BSED Filipino 3A. Ang pagsulat ng comics ay parang pagkikwento. Gamit ang mga larawan, para magsimula, kailangan mo lang mag-isip na isang kwento na gusto mong ikwento. Kaya sa videong ito, pag-uusapan natin ang mga tips sa pagsulat ng comics. Una, magsimula sa isang simpleng ideya. Huwag matakot na magsimula sa isang simpleng ideya. Ang pinakamahalagang bagay ay ang magkaroon ng isang kwento na gusto mong ikwento. Simpleng ideya. Hindi kailangan maging komplikado ang kwento mo, kahit isang simpleng pangyayari sa buhay o isang kwento ng mga hayop ay pwedeng maging kawili-wili. Pangalawa, magkaroon ng malinaw na layunin. Bago ka magsimulang magsulat, magkaroon ng malinaw na layunin para sa iyong comics. Ano ang gusto mong iparating sa iyong mga mambabasa? Malinaw na layunin. Ano bang gusto mong iparating sa mga mambabasa mo? Gusto mo bang patawanin sila, turuan sila, o bigyan sila ng inspirasyon? Pangatlo, mag-isip ng iyong target na madla. Sino ang iyong target na madla? Ang pag-alam ng iyong target na madla ay makakatulong sa iyo na matukoy ang angkop na tono at estilo para sa iyong comics. Target na madla. Sinong mga taong gusto mong mabasa ang comics mo? Kung para sa mga bata, dapat simple at masaya ang kwento. Kung para naman sa mga matatanda, pwedeng maseryoso ang tema. Pang-apat, magsanay sa pagkikwento. Ang pagkikwento ay isang mahalagang kasanayan sa pagsulat ng comics. Magsanay sa pagkikwento sa pamamagitan na pagsusulat ng mga maikling kwento o paggawa ng mga storyboard. Pagkikwento. Kailangan mong matutong magkwento ng maayos, subukan mong magsulat ng maikling kwento o gumawa ng storyboard. Mga larawan na nagpapakita ng pagkakasunod-sunod na mga pangyayari. Panglima, huwag matakot na mag-eksperimento. Ang pagsulat ng comics sa isang sining at ang sining ay tungkol sa pagiging malikhain. Huwag matakot na mag-eksperimento sa iba't ibang mga estilo at teknik. Panglima o ang panghuling tip, magiging malikhain. Dito, huwag matakot na mag-eksperimento. Subukan ng iba't ibang paraan ng pagguhit, pagkulay at paglalagay ng mga salita sa comics. Bago ko tatapusin ang videong ito, ang pagsulat ng comics sa isang masining na paraan ng pakikwento na nagbibigay sa isang malawak na saklaw para sa pagpapahayag ng iba't ibang mga ideya, emosyon at karanasan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito at paggamit ng mga tip na ito, maaari kang lumikha ng isang nakakaengganyo at kapanapanabik na comics na mag-iwan ng pangmatagalang epekto sa iyong mga mambabasa. Yun lamang po, maraming salamat!